want a Senate that will cover up the truth. So pinipilit ni Senator Erwin Tulfo na mag-hearing sa Monday, even if we know that yung na bogus, peke, hindi totoo yung kanilang session, so hindi rin totoo na acting Senate President si Win Gatchalian at hindi rin siya totoong chairman ng Blue Ribbon Committee. Sabi sa akin ng media nung Thursday, "Sir, anong ebidensya mo na ang Malacanang ay involved?" Well, aside from sino pa ba pwede magpadala ng NBI ng 2 araw kung hindi Malacanang, yung saan ba nag-meeting yung 11, hindi ba sa Malacanang din? O ba't pangatlo, anong sabi nilang ebidensya? Ano sabi ni, di ba ang isda sa bibig talaga nahuhuli? Anong sabi ni former Senate President Tito Soto? Ang naniniwala na kami ang majority at si Senator Win ang acting Senate President ay Malacanang House of Representatives. Ikaw na nagsabi, Malacanang, kasama sa plano eh. O yun din ang sinabi ni Senator Win. Para walang gulo sa bangko, sa mga empleyado, tanong natin sa civil service. So, yun po ang sinasabi kong, guys, kung mahal nyo si Senator Win, huwag nyong sirain yung kanyang future. Saan ka nakakita ng Senate President, unang gagawin, imbitahin yung SILG, yung Secretary of Interior and Local Government para ayusin yung peace and order sa Senate. May sarili tayong USAA, may contingent tayo ng Marines PNP, may PNP sa labas. Pag kulang yon, you can request the PNP. Hindi mo pinapapunta yung SILG mismo. Ngayon naman, ang magde-decide kung sinong Senate President, hindi rules natin, hindi konstitusyon natin, civil service. Sino ba nag-appoint ng Civil Service Commission? Malacanang din, di ba? So, napakahirap po. But I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. No? By the way, guys, let me go to that muna na mabilis. Ito, sabi po sa Philippine Constitution, hindi lang to sa rules, sa Philippine Constitution, nakalagay po dito, the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its members. Of all its members. Iba po yun sa sinasabi dito, a majority of each House shall constitute a quorum to do business, but a smaller number may adjourn from day to day. So yung a majority of each House and a majority of all its members, magkaiba yon. At sinasabi din dito po na meron po kasi dito yung about each house being able to pass its own rules, no? Each house may determine the rules of its proceedings. So kung titingnan mo ang rules natin, yung officers po, yung secretary, yung sergeant at arms, Senate President pro tempore at Senate President, 13 ang kailangan. Kasi all members. So, ang Constitution ay nagbibigay ng power sa rules at sinasabi po dito sa dalawa na kailangan 13. So, kung walang 13, hindi kayo tunay. Going back to yung hearing ni Senator Erwin, the 12 might want to rein him in even during martial law, even during the abuse of arrest, kaliwat kanan at yung mga torture. Wala pong high official na nagsabing, kwekwelyuhan ko yan, ako mismo arrestuhin ko yan, etc. So, you know, it's incredible that you'll have a human being speaking like that. Kaya sa sulat ni former Congressman Michael Defensor, dapat ang sagot namin ay simpleng umattend kayo sa legitimate na Blue Ribbon Committee dahil yun ang may legal protection. Pero siguro idadagdag ko dun sa sulat na yung ganun mental state ng isang senator tapos siya ang magiging chairman, walang makakapag-guarantee ng inyong safety doon. At tandaan nyo po, tapos na po tayo doon sa 18 Marines. Kung gusto nila ipatawag ulit under Senator Marcoleta, pwede mag-attend sila Senator Win. Pero nandun pa tayo sa 2 o 3 witnesses na ang bibigat at may mga dokumento
at talagang mayayanig yung ating bansa. Kaya po nagkakaroon ng ganito. Ang problema po, kaya sinabi kong malapit malayo. Every time that the truth is about to come out, wini-weaken yung institutions. Winiken po ang House of Representatives, winiken po ang Senate. Sabi ni Senator Lacson, sirang-sira ng Senado. Ikaw naman sumira sa Senado through false testimony witness using the blue ribbon laban sa ating mga kasama. So, etong mga kaganapan ng May 11-13, Malacanang ang may control dyan sa NBI, hindi sa amin. Tapos iwa-whitewash nyo pa para sabihin wala ang mga NBI sa loob ng Senado. So, tama yung sinabi ni Senator Gringo. Pag armado ka at dapat nandun ka, wala ka doon at nandun ka, bakit papagalitan mo yung reaksyon? So, he was talking about yung mga panahon ng kudeta. So, kung may mga sundalo sa labas ng Malacanang, natural na magwa-warning shot ang mga taga-Malacanang, paalisin ka. So, ginulpi na nila ang isang taga-OSAA, hinabol nila ang isang senador sa loob ng Senado. So, natural, nung pinaligiran nila ang Senado at they crossed over from GSIS into the Senate na naka-full battle gear, natural na magkakaroon ng warning shot. And then, ang sisisihin kami. Hindi yung nanggugulo. So the point is, these hearings, you had your chance to have hearings. Ilang buwan naman kayo na hindi nag-hearing. Di ba? So siguro, ang haba na ng sinabi ko, my point is, mga kababayan, who are we as Filipinos? So I had to think about my role. Komportable ako sa pagso-soul search ko, sa role ko po in transforming the nation, sa role ko po bilang isang Kristiyanong may pinaglalaban, komportable po ako, quiet life with family, building our city. Pero nung tinawag ako, step up, be with the senators, be our leader, I had to say yes. Kasi yun yung role na binibigay sa akin. I knew I wouldn't enjoy the perks. I knew na baka kasuhan muna, kulong, intimidate, offer. But kailangan ko lakasan loob ko I have to put my whole faith in God. Today, day by day lang ako nabubuhay. Day by day, Lord, anong pinapagawa mo sa akin? So, dun sa mga nagpe-pray for us, pati mga nag-open letter, I don't get offended. Tama yung sinabi nyo. Ang prayer ko should be, Lord, saan mo ako gusto at anong dapat kong gawin? So, I'll stop there, but you also have to ask yourself that question. Whether you're a doctor, you're a lawyer, you're a soldier, wala kang trabaho, barangay tanod, anong role mo? Definitely to pray. Pero ano sa pagkikilos? Pagpo-post, pagproprotesta, pagpapanood, kung ano nangyayari, let your voice be heard. Yung IBP, ngayon, nagsasalita pa isa-isa yung mga abogado. I mean, ang daming issues sa quorum, etc. But in electing the officers, kahit basta't marunong magbasa, majority of all the members, diba? Kaya nga sabi ng Malacanang, nire-review pa nila Constitution. Ang problema, they're bending the law and they're bending the Constitution, which is weakening institutions. At kaya nga tayo napunta sa diktatorya during that time. So in one sense, malapit na tayo because we keep trying to hide the truth. Okay, ulitin ko In one sense, malapit na po tayo kasi ilang institusyon na ang binaboy natin Nandun na tayo sa Senado And then, lahat ginagawa, hindi lumabas yung totoo. In the other sense, malayo pa. Kasi wala pa namang official declaration, etc., etc. Pero nagsusumula na Basta't ikaw ay kalaban, actually matagal na nagsimula yun, basta't ikaw kalaban ay kulong ka. Pero bailable yun Ngayon yung non-bailable na ginagawa. At ang masama, dati lumalaban yung institusyon. So nung pinadlock ang Senado, nagkaisa lahat ng senador at least more or less na wag nyo ipadlock yung Senado. Ngayon kasi, kapwa senador pa ang kumakampi sa Malacanang. Diba? That's why, hindi ko na sinasagot isa-isa Kasi nga, team cover up between team ilabas yung totoo. Team independent versus yung team na ang Senado dapat kontrolado ng Malacanang. O sasabihin na, di, kasi kay Tito Soto or kay Win Gatchalian, maayos yung Senate. Maayos nga yung Senate kasi hindi nyo nilalabas yung totoo tapos nandun kayo sa ilalim ng Malacanang. So, I continue to offer Malacanang a partnership but check and balances tayo, So, weekend, Sunday time to think. So, wala namang problema, filean ako ng kaso. But for example, yung Tindig Pilipinas Kiko,
legacy ni President Cory Aquino is democracy. Legacy ni Senator Benigno Aquino is giving his life to fight for freedom and democracy. And then magpapagamit kayo sa Malacanang. Obstruction of justice. Sinabi na nung NBI, walang warrant na binigay sa amin. Sinabi na ng PNP at SILG, pumunta sila doon hindi para arestohin dahil wala pa namang warrant. So paano naging obstruction of justice at paano pinatakas si Bato kung wala namang warrant? So let me address myself to Pico D and the other Aquinos, even to Senator Bam, no? Ang legacy nyo, democracy. Then Marcos na rin. So, no problem. Legacy din nila is against extrajudicial killings. So, kung yung ipaglaban nyo yun. Legacy din ng mga Aquino is to sacrifice for the nation. So, if your sacrifice is fighting the Dutertes, okay yun. Pero okay sa inyo babuyin yung Senado. Okay sa inyo wag ilabas yung totoo sa flood control. Di ba, kaya nga, laban eh. Laban yung laban. Hiramin ko muna. Kasi hindi nyo ginagamit eh. Di ba? So, alam nyo naman, di ba, sa aktivista, ganyan, sa Duterte, ganyan, kailangan neutral ako eh, dahil senator judge din ako pa magpre-preside ng impeachment. Pero pera muna nung laban. Kasi paano pag wala nang lumaban para sa Pilipinas? Paano kung Marcos na rin? So mga kababayan, let me end this way. Kung comfort lang po, sumang-ayon na po ako sa administrasyon. My life will be totally much easier, but I couldn't live with myself. Why? Life without a purpose is not living. Diba? You all have to consult your maker. Is this the kind of world that the Philippine Constitution wants? Is this the kind of world that the Bible tells us, the kind of Philippines we want? Diba? So, you might not like me. You might not agree with my politics. I'm not perfect. Some of you might not even trust me. And if I'm wrong, then tama feelings nyo. But what if I'm right? How many of us didn't listen to the science in 1970s? And what happened for 20 years? So what if I'm wrong now? You don't have to like me. My stay as Senate President is limited. But every day that I'm here, laban po tayo. So, hindi natin kalaban ang Malacanang. Pero kalaban natin kasinungalingan, kalaban natin yung nagpupunit ng pahina ng Constitution. So, let me go back. 2016, nung nanalo si President Duterte, I was asked informally by someone very close to the President, total hindi mo nakuha yung number 2, kunin mo na yung number 3. So, sabi ko, anong number 3? Ikaw na mag-Senate President. So, nung binubuo ko to, again, I believe in principles. I don't want to live my life very arbitrarily, no? So, kung this is what President Duterte stood for, then dapat sundin ko yon. So, Senator Lacson and Senator Tito Soto came to me. Alan, 8 o 9 sila. 8 o 9, magbuo ka lang ng 4. I think 9 sila. Magbuo ka ng 4, 13 na tayo. Pero sa 9, eto yung kami. And nung tinitignan ko, for example, he wanted to be chairman ng public order, which is forte naman niya. Basta isa-isa tinitignan ko at sabi ko, mukhang pag tinanggap ko to, mabuti for me. Pero baka under the gun ka agad ang ating Pangulo sa lahat ng gusto niyang gawin. And I'm not talking about Senator Lacson lang, but many. Kasi nga, ang dami ng, for example, nasabi ni Pangulong Duterte, unahin ang sweldo ng pulis at military doblehin. But there are many senators, including Senator Lacson, who said na kailangan lahat, hindi pwedeng sila lang. So there are things like that, no? Then I found out they were talking to Senator Drilon, who was the Senate President then, and kung sasama din, ibibigay yung Committee on Justice kay Senator De Lima, na alam kong gagamitin lang niya para siraan ang ating Pangulo dahil ilang taon siyang chairperson ng Human Rights Commission at ilang taon din siyang Secretary of Justice. Pero hindi naman niya kinasuhan ang dating Pangulo. So sabi ko, i-offer nyo sa akin yan, pero isusubo nyo ito. Hindi ko po tinanggap. It was painful po because nga ako po ang kasama ng Pangulo, pinaglalabang ko at pinorma ko yung Senate majority ko to be supportive. But
Senator Coco and Senator Tito said independent Senate, kailangan na walang impluwensya ang Malacanang, etc., etc. So the rest is history, but that's my first point, no? Tinanggihan ko yon on the matter of principle, hindi ko nakuha. Fast forward 2025, nung nanalo na po sila Senator Lacson, Senator Tito, Senator Bam, Senator Kiko, etc., kinontak ako ng isang malapit sa Pangulo, etc., at sinabi kung hindi matatanggal si Cheese, ako na lang. No, walang basbas ng Malacanang to, pero ang kausap sila Senator Tito, etc. And it happened a second time nung uusapan namin yung tungkol sa Commission on Appointments. Sinabi sa akin ni Senator Loren yun, na alam mo naman kung anong offer. Sabi ko, guys, para ka kung kapatid na si Cheese, marami na rin kaming beses na magkalaban, but we promise each other to pray together, consult each other, move forward each other. So, naintindihan ko karamdaman nyo, pero hindi ko pwedeng kunin sa kanya. I can't do that, no? So, tinanggihan ko ulit. Okay. February 2026, yung ibang mga kasamahan ko, sinabi na, ginamit na yung Blue Ribbon, may mga pinagtakpan sa majority nila, no? May mga pinakita sa akin whether ito'y pong... Basta saka ko na ilalabas yung mga ebidensya, but basically ang sinasabi, nakipagsabuatan si Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever. And then may mga pinagtakpan, no? From masterminds lower. And then iba-ibang grupo 'yon, ha. Wala pa atang 18 noon yung Marines. So ang inudyukan namin noon ay si Senator Loren. So again, wala naman nagsabing dapat ako, binigay ko sa kanya. Tapos nag-usap kami, sabi niya, Alan, sana tayong dalawa, no? But kaming dalawa, meaning mag-sharing din kami. So when we were going to execute, dahil may 14 na kami, biglang may mga tumawag at doon po nag-umpisa. Doon ko nalaman na negotiable pala yung mga kaso nila. Kasi tinawagan na yung mga may kaso, wag nyo lang iboto si Loren, bawiin nyo, hindi na kayo kakasuhan. At yung isa doon, na witness ko mismo dahil sa harap ko tinawagan yung isang high official at narinig ko yung pinag-usapan. So, we stopped there kasi nga may isa naman, wala naman siyang kaso, yung kunikwento ko sa inyo. Pero nagulat ako, takot na takot, no? And isang dahilan takot, minsan medyo napitik din siya na baka banggitin ang pangalan niya. Although he swears, wala naman siya. At doon ko nga nakita na grabe ang leeway ni Senator Lacson na, kasi may sinabi si Senator Lacson doon na parang, hindi, kausapin natin yung mga namamahala kasi yung witness na yan ay hindi credible. Pero pagdating kay Joel Villanueva, pagdating kay Jinggoy, pagdating kay Cheese, credible naman yung, well, wala si Cheese ata sa witness na yon, no? Pero dun sa dalawa, or at least kay Senator Joel, yung witness na, yung particular witness na yon. So what happened is sometime March, I went to see two people. No, one is someone not in government, very close to the president, and the other one is very, very high official. Basically, ang sinabi ko, sumunod yung mga kasama ko, hindi naman inelect si Senator Loren. Kami, tatlo lang ang gusto namin. One, tutukan yung ekonomiya ng ating bansa kasi kahit na hindi inaamin ng Malacanang, no? Not exactly in these words, no? But basically, it took some time for Malacanang to admit that there's a crisis. And they didn't create a crisis. The crisis came from the US, Iran, and Israel conflict, no? But it took in denial for the first 2 weeks ang Malacanang. Samantalang every other government in ASEAN, around the world, in Asia, were already pinoporma na nila yung mga contingency plans, di ba? That's why nga, nag-file ako, pero sinabi nila Senator Tito, SP, wag lagyan ng ilang days yung contingency plan ng Malacanang, and then afterwards yung Protect Committee, ako at mga staff ko nag-draft nun, para nga may pressure sa Malacanang na to deal with the economic. Okay, pangalawa,
sinasabi na importante yung impeachment, and sabi na, hindi namin papangako boto namin. Kasi nga, we have to do it sa ebidensya. So, panay ang tanong sa amin, so you will allow na lumabas yung ebidensya? Sabi, of course, that's part of our job. Eh, hindi namin job ay i-convict o kaya i-acquit na mag-a-act kami as prosecutors or as defense lawyers. Ang trabaho namin mag-judge, no? And then, syempre may magtatanong sa Blue Ribbon. Sabi namin, wala kaming specific target except yung katotohanan. Meaning, there has to be a way that the Blue Ribbon will not be used as a tool laban lang sa kalaban ng mga administrasyon, then mapagtakpan yung totoo. Of course, at that time, hindi ko pa alam yung main allegations regarding certain Malacanang personalities and going all the way to the top. Of course, marami ng yung Cabral files, yung by March ba, I think nandun na yung Marines, and then also yung Bersamin files. Basta't marami yan, no? So, basically, ang message ko was, malabo namang makabuo kami, pero it's always possible. So, ang pinapaabot lang namin sa Malacanang ay hindi na po feasible yung Tito Soto, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Lacson Group of 4, Gang of 4, na pagpapatakbo ng Senado because it wasn't productive anymore. Panay 2028 lang ang issue, tapos maraming pinagtatakpan, tapos hindi nakatutok sa pangangailangan ng tao. They didn't listen to me. So on May 11, we got the majority. Okay? Hindi namin alam na si Senator Soto mismo, si SP, nagpapasok ng mga NBI at mahigit na 20 ahente nakakalat na sa buong Senate. That's never happened before. They've always coordinated, stayed in one place, and then talked kung paano. Parang kay Senator Jinggoy, napakaayos. Actually, it would have been better kung pinayagan nila ako i-escort sa labas. But nakita nyo maayos. So yung May 11, in hindsight makikita nyo na po mga kababayan na May 11, set up nila yon. May 13, sila naglagay ng full battle gear na mga NBI at mapapatunayan namin, Senate premises po yon. So, ang point ko po, sila yung nanggulo, yung 11, kakampi ang Malacanang, kakampi po ang NBI, tapos pinapalabas, ako at kami ang magulo. Clear na yon, hindsight even yung walkout, nung sila nag-walkout, 12, wala daw quorum. Nung nagka-12 sila, meron na biglang quorum. Nung sinabi nila, gusto lang nila magtrabaho. Diba? Nakita nyo naman po, hindi man lang nagbigay ng mga pangalan sila doon sa mga committee. So, paano nila sasabihin gusto nilang magtrabaho? Tapos nakita nyo, nung sinabi nila si Senator Wing ay acting Senate President, unang issuance, work from home. Nung pumasok pa rin ang mga taga-Senado, ang sinabi, 10:00 umuwi na kayo. Hindi ba katawa-tawa yon? Di ba yung sasabihin sa iyo, work, let's get back to work. Tapos yung unang i-issue is to work from home, then the next day, umuwi na kayo. 10 o'clock pa lang pinapauwi na. Kaya nga sabi ko, mag-ingat si Senator Win, kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo, kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is, receive, don't grab. I didn't grab the Senate presidency in 2016. I didn't grab it in 2025. I didn't grab it in February 2022. But to God's grace, napunta sa akin. By the way, no, kung nakuha ko yon earlier, kasi di ba nagsama-sama Senator Coco, Senator Tito, Senator Frank Drilon, Senator Mig Subiri. Alam nyo kasi sinasabi nila masarap maging Senate President. Yun yung reading between the line Kasi usually tens of billions ang pwede mo ipasok sa budget. Usually yan, malaking mga discretionary funds ang pwede mo i-withdraw. Then of course, number 3 ka. So sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, basically you're a VIP there. Ang daming perks po ang pagiging Senate President, no? So when the 4 of them says na, Alan, bumitiw ka na lang, huwag kang kumapit sa posisyon, no? First and foremost, nagulat ako na
these personalities, especially Senator Drilon and Senator Coco, were staunch anti-Marcos personalities, suddenly Marcos na rin, no? I'll go to that later, but what's my point? Sila na-enjoy nila lahat yan. Ako, the day na tinanggap ko at sinabi ko sa mga kasamahan ko, I'm up to the challenge. Kasi nung sinabi sa akin ni Senator Loren, ikaw na, Alan, kumilos na tayo. Nagtanong muna ako I went to Senator Cheese and said na, ako ba dapat talaga pa? But the day na tinanggap ko, I knew I will not be an ordinary SP. This isn't the usual, di ba, na first among equals ka, na malaki pondo mo. I knew laban to ng katotohanan. And I was told already na linggo-linggo sisubukan kang alisin, laging araw-araw. And I knew na grabe ang gagawin nila. Pero hindi ko na imagine talaga na I knew they were gonna throw at me the kitchen sink. But I didn't know that pati yung kitchen itatapon nila. We knew na bubuhayin yung kaso laban sa iba sa amin, pero hindi namin alam na ganun talaga yung pressure na gagamitin, no? But the reason I bring that up, I wanted to emphasize, hindi kami nagkulang sa trying to build bridges. So finally, nung naka-first base kami, kausap namin ilan high officials, and then hanggang umabot sa Malacanang, we communicated that you can trust us in me in particular and the group, kasi nakausap ko na yung grupo, gagawin namin maayos ang impeachment. Hindi namin papangako boto namin, but we will commit na we will listen to the evidence, we will view, we will hold it together with the legislative. Nag-commit din kami dun sa economic. Sabi namin, pagdating sa Blue Ribbon, aayusin natin yung mga hearings na hindi maapektuhan yung ating mga negosyante, but ako, sabi ko, kailangan lumabas yung totoo. Okay? So, hindi po kami nagkulang. So, yung 11 sa pagko-convince sa Malacanang na kalaban yan. So, the problem is they kept on inching towards doing illegal and immoral things until we got to the situation we are in here today. So yung po yung basic context of how we got here today. But more important than the state of the Senate is the state of the nation. So let me go to that. Sabi nila po, yung hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Sabi nila, history repeats itself. So nung sinabing never again, nagulat tayo, bakit again? But I think all of us, not only those who voted for the Marcos Duterte team, but even those who didn't, were praying and hoping maging successful dahil ang success ng administrasyon na to ay success natin lahat. Ano naging problema? Slowly and clearly, a pattern of corruption was shown. And then, nung sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, lumabas po dito yung pinakamalaking corruption scam sa Pilipinas, involving trillions of pesos, including stolen money of at least hundreds of billions of pesos. By the way, si Senator Joel was one of those who first warned about it. So, kung ang sasabihin nila, paano naging Pangulo yon dahil he warned about it. Well, winarn ng Pangulo, that was I think SONA ng 2025, but si Joel has been warning since 2023. To be fair, panahon pa ni Duterte, sinasabi niya na bantayan yung flood control sa Bulacan. So, what is the state of the nation? Remember when President Marcos Sr. was elected, he was very, very popular. No? I think he still is one of the greatest orators of the Philippines, and he knew our culture, alam niya yung damdamin ng Pilipino eh. At alam niya nung mga panahon na yon, when communism was sweeping the world, when there was the Cold War, and then it was sweeping Southeast Asia. And if you looked at Southeast Asia, it looked like a region na sigurado ang gera. We had a conflict with Malaysia over, hindi pa yung South China Sea noon, yung Sabah pa. And then, iba-iba ang religion at iba-iba ang form of government, no, ng Thailand, Singapore and Malaysia had a problem. Thailand had a problem with its neighbors, diba? Kaya kung hindi nga nagkaroon ng ASEAN, maaring naging war-torn ang ASEAN countries. But my point is, nagamit yung fear of communism, and then because from number 2 in the world sa ekonomiya, we were number 2, number 1 ang Japan sa region natin sa Asia.
number 2 ang Pilipinas, then suddenly, number 2, number 3 tayo sa bottom, di ba? After, by the time na mag-EDSA revolution na. But the point is, ginamit yung economic crisis, ginamit yung class war, di ba? Yung oligarchs, yung control ng oligarchy sa Kongreso at sa ating ekonomiya, at yung komunista. So it was such a big fear that many accepted martial law, di ba? And that's how we lost our democracy. So by the time na we regained it in 1986, an Aquino had to give his life, and then there was a need of the people to march on EDSA in the EDSA revolution.